mga kabombo, mga ka-Star Nation sa iba pang malalaking balita ngayong araw ng Miyerkules. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang dating pinuno ng Pambansang Pulisya at dating miyembro ng Mataas na Kapulungan ng Kongreso, si Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang umaga po ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Mr. Senator. Good morning, Bombo Dennis at saka Ever. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay. Mr. Senator, alam ko po naging mabusisi kayo sa mga investigasyon dati nung kayo ho ay miyembro ng Senado. Ito ho lamang ang mainit na usapin, yung nag-collapse na 1.2 billion Kabagan Santa Maria Bridge dyan sa bahagi po ng Cagayan. Mismong si Pangulong Marcos ang nag-utos na imbestigahan yung nangyayari po na ito. Mahalagang infrastruktura po ito sapagkat yan talaga yung pangunahing daanan ho ng mga residente na nagdadala ng goods. Sa Senado may resolution kayo at may itinulak dati ng mga investigasyon sa mga kalintulad na issue. Itong si Senator Coco Pimentel para sa pag-iimbestiga rin ay meron na ngayon. May impormasyon ba kayo kung may katiwalian o kaya irregularidad na nangyari ho dito? At kung maupo kayo sa Senado, ano ho ang balak po ninyong gawin para sa mga kalintulad nito na hindi na maulit, Mr. Senator? Nung nasa Senate ako, ang ginagawa namin hindi lamang 1 at 2 taon yung aming binabalikan, lalo na pagka mayroong budget deliberation. Hanggang mga 3 hanggang 4 na taon na paggamit ng budget, binabalikan namin at nakikita talaga natin yung maling pagpapatupad o pag-implementa ng mga proyekto, lalo na yung mga infrastructure projects. So, tama lang yung resolution na final ni Senator Coco Pimentel para ma-ferret out talaga yung truth, yung katotohanan. At mismong Pangulong Marcos nag-utos na rin na magsagawa ng malalimang investigation tungkol dito. Ang purpose natin dito, hindi lamang yung parang ma-save yung pera ng taong bayan, pati yung buhay ng mga mamamayan, dapat mapangalagaan din. Mr. Senator, isa pa ho sa, kumbaga, kailangan ngayong tugunan, ano? In terms of yung traffic flow, yung EDSA busway, may remarks ho kayo nitong nakalipas sa mga araw. At usap-usapan ho yung inyong proposal na i-counterflow yung daloy ho ng mga sasakyan, ng busway, doon sa mga regular na sasakyan na bumabaybay po dyan para maiwasan yung mga violators sa kahabaan po ng EDSA. Ano pa ho yung inyong paliwanag hinggil dito, Mr. Senator? Lalo na't may mga emergency vehicle na dumadaan din ho dyan sa EDSA busway, Mr. Senator. Yeah. Unang-una, hindi original tong ideya na ito, no? Kasi nung sa Taipei, pagka pumapunta kayo doon, makikita nyo na yung busway doon, pabaligtad talaga yung daloy. Hindi sila nakasunod doon sa daloy na trapiko. Dito sa atin, mas magandang pag-aralang mabuti at tingnan yung kung paano ma-reconfigure yung infrastructure do sa busway mismo. Total ngayon may utos yung DOTR secretary na para makipag-coordinate sa DPWH na pag-aralan yung infrastruktura. Pati yung estribo, hindi ba yung pintuan ng mga sasakyan natin, ng mga buses, nasa kanan eh. So kung babaligtaran mo yung flow ng mga buses sa busways, mas safe pa yung mga pasahero kasi bababa sila sa bandang island. Wala sila sa danger na masagasaan ng mga oncoming vehicles. Kasi kung paayon, bababa sila sa kanan, baka mahagip pa sila ng mga rumaraga sa mga private vehicles doon sa mismong private lanes, sa labas ng busway. So hindi ito original, ginagawa ito sa Taiwan at it's working well for them. So I think it's worth na pag-aralan din na maipatupad dito, maiayos. Kasi kung pabaligtad, wala talaga walang papasok na mga sinasabi natin nagpapa-exempt ng mga vehicles, yung sinasabi emergency sila. Kasi paano ka naman papasok doon sa busway ng pasalungat, talagang head-on collision ang aabutin mo. Okay. Ang akin hong katandem, Mr. Senator, na si Bombo Everly Rico, meron din mga katanungan po sa inyo. Bombo Ever?
Alright. Senator Ping, ito po naging malaking usapin din po ito worldwide recently. Nung nakaraang linggo po kasi nagkaroon po ng sagutan sa pagitan ni na US President Donald Trump at Ukraine President Volodymyr Zelensky sa White House, kung saan ay umalis po si Zelensky dahil sa di umano'y pambubuli ni Trump. Your thoughts po dito, Mr. Senator, at kung sakaling mangyari po ito sa Pilipinas at tulong ng US sa depensa po natin ang nakasalalay, ano po ang ating magagawa dito? Napagandang tanong. Alam mo, nung mapanood ko yon, hindi ko mapigil ang sarili ko na hangaan si Presidente Zelensky. Ano? Kasi standing up to a powerful and strong bully na tulad ng Estados Unidos. Ang kaharap niya doon, hindi lamang yung Pangulo, kundi pati yung pangalawang Pangulo. And he stood his ground. Ano? Talagang sa akin, at least in my opinion, talaga isa tunay na bayani sa kanyang bansa, si President Zelensky. At nakita naman natin yung outpouring ng support galing sa iba't ibang mga bansa sa Europa, pati yung presidente ng Canada, yung Prime Minister ng Canada, talagang na nandyan at nagpakita ng suporta sa kanya at lahat ng pagtulong para maipagtanggol yung sovereignty at saka yung freedom ng kanyang bansa, tutulungan sila. Hindi lang kasing tindi kasi alam mo pagdating sa military support, iba rin talaga pagka ang nagbaback up sa iyo ay yung bansang Amerika dahil sa mga modernong mga materials, mga equipment, mga equipage na pangyera, talagang Amerika na palaking bagay. Kaya lang, nakakalungkot na gano'n ang nangyari na parang isang maliit na bansa, na mahinang bansa at ginigyera pa, in-invade pa ng isang powerful na bansa rin, sa harap ng publiko o sa buong mundo, gano'n na mangyayari. Kitang-kita naman natin lahat Pero nakakapuri, talagang kapuri-puri yung demeanor at saka yung ginawa ni President Zelensky na pinagtanggol talaga niya yung kanyang sariling bansa. Alright. Mr. Senator, just to follow up that po, just in case na mangyari po ito sa panig ng Pilipinas, though parang malabo naman kasi yung approach po ng current administration is iba kumpara noong nakalipas po na administration. So if ever po na mangyari po ito sa depensa po ng ating bansa, paano po kayo maaari po nating gawin dito? Well, I do hope and I trust na ang Pangulo ng bansa natin, hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos, kundi siguro maski sino Pangulo pa. Kasi naggawa na rin ito natin nung panahon ng mga Kastila, panahon ng Hapon, panahon ng Amerikano. Talaga namang tinataguyod ng mga leaders natin, kaya nga marami tayong bayani, hindi ba? Na ipaglaban yung sovereignty saka yung freedom ng ating country. Dumana tayo dyan and ako yung titiwala na maski sino pa yung bully, sabihin na natin bully, tawagin na natin bully, ang makaharap ng ating mga pinuno, ng ating Pangulo, pagtatanggol pa rin ng ating mga karapatan bilang isang sovereign country. Okay. Mr. Senator, siguro one just last point, ngayon ho ay Ash Wednesday na, simula na ng Kwaresma at kayo ho, may mga aktibidad din ho ba kayo? At ano ho yung inyong mga lakad, Mr. Senator, para ho sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay upang kayo ho ay maantabayanan din ng inyong po mga taga-suporta, Mr. Senator? Unang-una yung alyansa na kung saan ako'y guest candidate, tutulak papuntang Bicol Region sa Camarines Sur sa Friday. Nandiyan kami sa Bicol Region. So maraming mga invitation at maraming mga activities na naka-line up. At alam mo, Kwaresma talaga mainit at nagsususpindi nga yung mga klase dahil doon sa mga pagbanta ng heat index. At sana wala naman hindi lamang kaming mga kandidato kundi pati yung mga nakikilahok sa mga rallies hindi naman maapektuhan ng kanilang kalusugan o ng heat index kung ito man ay talaga magaganap sa ating bansa. Okay. With that, maraming salamat po, Mr. Senator. Thank you, Dennis. Thank you, Ever. Maraming salamat. God bless our country. God bless us. Thank you. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang dating pinuno ng Pambansang Pulisya at dati rin hong senador, Senator Panfilo Ping Lacson, na tumatakbo ho sa pagka-senador muli para sa 2025 midterm elections.